Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Medyo hindi naman mabigat ang pakiramdam ko. Medyo nasa medium na mga kababayan ko. Uso-uso pa lang flu ngayon, mga sipon. Mahirap. Mahal pa naman ang mga gamot. Mga kababayan ko, itong papakita ko sa inyo na ako inaawa rin sa Pangulo natin Hindi natin masisisi ang mga kababayan natin at hindi rin nyo kami masisisi. Kayo mga taga-Malacanang, lalo-lalo ng spokesperson dyan, yung babae. Diyan ka lang kasi ikaw nagpapababa ng ikaw nagpapababa ng ratings ni Pangulong Marcos. Nakakaawa. Bakit ginanito ang Pangulong Marcos sa isang event? Kasi 50 years na pala po yung Trilay Manila. 12 anyos ako noon sa may Araneta. Si Muhammad Ali at saka si Joe Frazier noon. Wala namang boxing nangyari. Yung lahat ng mga events yan, may mga MMA, yung mga mixed martial arts, may boxing din, siyempre. Dumating ang Pangulo Marcos kasama si First Lady. Ang ginawa sa akin ng tao, ito po, ulit-ulitin natin siya. Mga kababayan ko, there were boo, boo. Kumakaway silang dalawang mag-asawa, pero binubu sila. Bakit binubu ang Pangulo natin, incumbent president? Kasi hindi siya nagde-deliver ng husto Palpakan niya, governance siya mga kababayan ko. Alam niyo ba yung dating Pangulo si Duterte, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pumunta lang sa mall yan. Siyempre, panggaling sa Malacanang o galing sa mga meeting, dadaan sa mall si Duterte. Pinagkakaguluhan po. Lahat ng cellphone nasa kanya. Si Marcos, boo. Nakakaya, Sabagay, presidente na siya mga manhid naman yan Mga manhid Kawawa naman. Bakit? Pangulong Marcos, binukan ng tao. Hinekel ka. Pati si First Lady. Kasi nga, palpak ka. Maski ganong gawin mong remedyo sa administrasyon mo, Pangulong Marcos, it's too late na nga Wala na Tapos tumataas pa mga bilihin. May korupsyon pa nangyayari. Yung pinsan mo, mukhang maliligtas. Ang gagawing kaso na lang is negligence. So, walang kinalaman si Romualdez, di umano, na siya'y dinadala ng maleta, ng dimpak-dimpak na salapi, bilyon-bilyon mga kababayan ko. Di umano. Hindi mo masisisi ang mga natin, ang mga kababayan natin na disgustado sa'yo, disappointed sa'yo, lalo ng mga bumoto sa'yo. At ito pa lalo ng mga kababayan ko. Ipapakita ko na sinabi ni Auntie Claire, contradicting dun sa mga sinasabi niya. Tinitira pa niya si BP Sara, mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko. Ito po mga kababayan ko, itong spokesperson ng Malacanang, na super anti-Duterte mga kababayan ko, si Atty. Claire Castro, si Auntie Claire mga kababayan ko. Kasi hindi nagsasabi ng totoo ang admin na ngayon mga kababayan ko. Marami mga nagsasabi na mga ekonomista, may mga ekonomista rin na mga tawag doon yung optimistic, at may mga ekonomista rin na mga pessimistic. Ibabalansin natin ang mga kababayan ko. Ano ba nangyayari ngayon sa situation natin ngayon? Yung mga presyo ng bilihin, may mga investor tayo na umaatras na, binibenta na ang mga shares nila dahil sa korupsyon. Tapos sasabihin nitong spokesperson na to, na napakasinungaling, sasabihin ko na po, pasensya na, sinungaling,
Ito sa sinabi ni Auntie Claire. Kasi nagsabi si BP Sara noon na medyo pabaksak ang ekonomiya natin. Tapos, itong unang video niya, hindi raw pabaksak. Umaangat daw. Tingnan nyo ang video, mga kababayan ko. Kaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Oh. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin. A few moments later. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Talaga? Nakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Sino sinungaling? Auntie Claire. Sino? Alam nyo ba, yung panahon ng pandemic, medyo mababa nga eh. Hindi. 2020, March ata yan eh. Nagsitaasan ang mga presyo. Kasi, lugi nga eh. Kasi pag di sila nagtaas. Pero, sa panahon ni Marcos, ni BBM, wala namang pandemic eh. Bakit nagtataasan? Oh. Bakit ang kumpiyansa ng mga investor natin medyo nagdadalawang isip? Yung nangyaring ASEAN, mga kababayan ko, yung isang nasyon na malakas, na superpower na bansa, may pinagbigyan siyang zero tariff. I will not mention the country, basta dalawa sila eh. Pero tayo, hindi ko alam kung tumanggi ba si Marcos o nagpapasikat lang. Ang dollar tumataas. So, excuse me po sa mga OFW May dami kong kaibigan eh. Malaking bagay sa kanila ang mataas sa exchange rate sa mga OFW. Pero, doon sa mga nag-i-import, bumibili ng mga imported na materials, mga pagawaan, what kind of, mga semiconductor, madadagdagan ng gastos nila, madadagdagan ng overhead. Kasi, ang problema sa atin, yung corruption nga, mga kababayan ko. Tapos, may mga opisyal tayo ng gobyerno na talaga may mga spin doctor, pinagtatakpan ang mali, ayaw sabihin na ang totoo, mga kababayan ko. Ang laki-laki na sweldo nitong abogadong to. Perfecto ka ba, Auntie Claire? Diyan na lang, pahiya ka na eh. Contradicting yung sinabi mo eh. Ulitin natin kung sino hindi nakanood Nakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin. A few moments later. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Talaga? Nakaalarma po. Ayan, mga babayan ko. Makakaangat ba tayo? Makakaangat ba tayo sa kalagayan natin ngayon? Ang presidente natin, hindi na nirirespeto ng mga bumoto sa kanya. May mga rumirespeto pa rin yung mga 80-80 na mga vlogger dyan, ang babastos pa. Ako yung nagbablog, pero hindi ako nagsasalita ng profane o profane languages. Siguro pahapyaw lang, pero yung iba ang babastos eh. Nakakulong na nga presidente, dating presidente si Pangulong Duterte, binabastos pa. Pagkatapos ang termino ni Pangulong Marcos, kami naman ang gaganti. Kung sino man maging presidente, sana si Sara Duterte, iganti mo kami, Pangulong Sara Duterte. Dahil sobra ang paglapastangan ng gobyerno nito. Super budol. Ano bang nagawang major project ng admin na to ngayon? Meron ba? Kung mali ako Ano bang pinaka-major project? Ay, meron pala. Yung flood control project anomalies. Doon ang pinaka-major corruption general problem. Yung pinaka-major problem na corruption, mga kababayan ko. Kaya kayo mga OFW dyan, medyo magpahayag na rin kayo. Pero may mga OFW din tayo ng mga bulag din. Sorry wala akong binabanggit na. Basta mayroon din. May mga nagbablog din dyan na Tingnan mo, grabe ang ngayon, ang bilihin, sobra. Panginoon ko. Sa grocery nga, kangkong 40 pesos na eh. Pero may mga 20 pa rin sa palengke. Pero grabe,
Yung dating 37 pesos na sausage na imported, 63 pesos na. Congratulations to the admin of Marcos. At congratulations to Attorney Claire Castro, the inconsistent spokesperson. Paki-like, share lang po. Paki-subscribe lang po. Shoutout po lahat sa inyo dyan, ha. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye.